Magandang araw mga bata! Narito tayo ngayon sa Filipino ng ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagbibigay ng wakas sa binasang kwento. Ikalawang markahan, ikatlong linggo. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakapagbibigay ng wakas sa binasang kwento. Balik-aral. Punan ang patlang upang mabuo ang diwa. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Sa pakikipag-usap ko sa mga matatanda, dapat ay gagamit ako ng blank na pananalita. Sa ganitong paraan ay may pakikita ko sa lahat ng kapwa ko na may respeto ako sa bawat tao. Mayroon kayong 10 segundo para ito ay sagutin. Ang tamang sagot ay magagalang. Tingnan ang larawan at tukuyin kung ano ang posibleng mangyari. Ang lalaki ay nagbabasa ng libro habang naglalakad. Hindi niya napansin ang saging na nasa sahig. Ano kaya ang posibleng mangyari? Posibleng matapakan ng lalaki ang saging at ito ay madudulas. Sa ilog nagtatapon ng basura ang mga tao. Ano kaya ang posibleng mangyari? Maaaring magbara ang kanal at magdudulot ito ng pagbaha. Isa sa bahagi ng kwento ay ang wakas. Ang wakas ay bahaging naglalahad ng solusyon o ang kinahinatnan ng isang kwento na maaaring malungkot o masaya, ang pagkapanalo o pagkatalo ng isang kwento. Sa pagbibigay ng wakas ay nag-iiwan ka sa mambabasa ng inspirasyon, gayon din maiimpluwensyahan sila sa iyong kwento at higit sa lahat ay ang aral na maiintindihan nila ng lubos. Maaari kang magbigay ng kapanapanabik na wakas sa pamamagitan ng pagbibigay ng tanong sa kanilang sarili. Ang kwento ay maikling salaysay na nagtataglay ng mahalagang pangyayari. Ito ay nararapat na magkaroon ng kasiya-siyang wakas upang maging kapanapanabik sa mambabasa o mga nakikinig. Dapat na unawaing mabuti ang binasang kwento. Hanapin ang detalye sa kwento na magagamit bilang batayan ng wakas nito. Basahin at unawain ang kwento. Ang Pamilyang Matulungin, akda ni Teresa P. Barcelo. Likas sa mga Pilipino ang pagiging matulungin. Habang papunta ang mag-anak na Padolina sa probinsya, nakita nilang ang isang pamilyang nangangailangan ng tulong. Umuusok ang sasakyan nila. Nasa labas ng sasakyan ang mga kasamang bata habang hinihintay na makumpuni ang kanilang sasakyan. Makikita sa kanilang mukha ang gutom at pagod. Iyak ng iyak ang mga bata. Tinulungan ng pamilya Padolina ang pamilyang nasiraan ng sasakyan. Inabutan nila ng pagkain ang mga bata. Pagkatapos magawa ang sasakyan ay sabay-sabay na rin silang umalis sa lugar na iyon. Gawain 1. Sagutin ang mga tanong tungkol sa nabasang kwento. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Bilang 1, ano ang simula ng kwento? Nagpunta ang mag-anak na Padolina sa probinsya at may nakita silang isang pamilyang nangangailangan ng tulong. Bilang 2, ano ang kasunod?
Habang naghihintay na makumpuni ang sasakyan ay nakita nilang mukhang gutom at pagod ang mga bata kaya binigyan nila ito ng pagkain. Bilang 3, ano ang naging wakas ng kwento? Nang magawa ang sasakyan ay sabay-sabay silang umalis sa lugar na iyon. Bilang 4, paano iniugnay ang simula at wakas ng kwento? Mula sa nakita ng pamilyang Padolina ang isang pamilyang nasiraan ng sasakyan hanggang sa magawa ito at sabay silang umalis sa lugar. Bilang 5, nasiyahan ka ba sa naging wakas nito? Subukan mong bigyan ng ibang wakas ang kwento. Magaling mga bata! Gawain 2. Basahin ang mga paraan kung paano gawin ang isang bagay o gawain. Isulat ang letra ng wastong pagkakasunod-sunod. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Bilang 1, naglaba si Maria. Pagsunod-sunurin mo ang ginawa niya. Lagyan ng bilang 1 hanggang 4. Mayroon kayong 10 segundo para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Una, inihiwalay ni Maria ang puti sa may kulay na mga damit. Ikalawa, una niyang inilagay ang puting damit sa washing machine matapos lagyan ng sabon. Ikatlo, isinunod niya ang mga may kulay na damit. Ika-4, binanlawan niya ang mga damit. Bilang 2, nagluto ng atsarang papaya si Zia. Pagsunod-sunurin ang ginawa niyang hakbang. Lagyan ng bilang 1 hanggang 4. Mayroon kayong 10 segundo para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Una, binalatan at ginadgad niya ang papaya. Ikalawa, piniga niya ang papaya. Ikatlo, inihanda niya ang ibang sangkap gaya ng sibuyas, sili, carrots, pasas, at suka. At ika-4, inalagay niya sa bote ang pinaghalong sangkap. Bilang 3, nagsaing si Joseph. Pagsunod-sunurin ang ginawa niya. Lagyan ng bilang 1 hanggang 4. Mayroon kayong 10 segundo para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Una, naglagay siya ng bigas sa kaldero. Ikalawa, hinugasan niya ang bigas at nilagyan ng sapat na sukat ng tubig. Ikatlo, isinalang niya sa kalan ang kaldero. Ika-4, hinintay niyang maluto ang sinaing. Mahusay! Gawain 3, bigyang wakas ang sumusunod na kwento. Isulat ang inyong sagot sa iyong kwaderno. Bilang 1, si Aiza ay may halamanan sa harap ng bahay. Alagang-alaga niya ito.
Araw-araw ay dinidiligan niya ang mga halaman. Inaalis niya ang tuyong dahon at mga kulisap na naninirahan sa mga halaman. Minsan naman, binubungkal niya ang paligid ng mga halaman. Nilalagyan din niya ng pataba ang lupa, kaya blank. A. Namatay ang mga halaman. B. Lumago at namulaklak ang mga halaman. C. Napigil ang paglaki ng mga halaman. D. Natuyo ang mga halaman. Ang tamang sagot ay B. Bilang 2, maagang pumapasok sa paaralan si Kian. Pagdating niya sa paaralan ay naglilinis agad siya. Nakita ito ng kanyang guro. Pinagsabihan si Kian ng guro ng blank. A. Ang bait mo. B. Matulungin ka. C. Ang sipag mo. D. Mag-aral ka pa. Ang tamang sagot ay C. Bilang 3, dumalo sa kaarawan ng kanyang kaibigan si Nicole. May dala siyang regalo. Binuksan ng kanyang kaibigan ang dalang regalo ni Nicole. Natuwa siya dahil ito ay isang manika. Ang manika ay inilagay niya sa blank. A. Baul. B. Kusina. C. Bubong. D. Lagayan ng laruan. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ang tamang sagot ay D. Magaling mga bata! Tandaan, ang kwento kung mayroon mang simula ay mayroon ding wakas. May mga kwentong naipapahayag ng sumulat ang wakas, ngunit may mga kwento naman na ang mambabasa na ang maaaring magbigay nito. May mga wakas ding nagpapahayag ng iba't ibang damdamin tulad ng saya, lungkot at takot. Pagtataya, piliin sa loob ng kahon ang titik ng wakas sa sumusunod na talata. Isulat ang sagot sa kwaderno. Narito ang inyong mga pagpipilian. A. Kumita si Carla mula sa kanyang mga inaning patola. B. Umunlad ang tindahan at nakatulong siya sa asawa. C. Nagwagi ang bakuran ni na Aling Pina. D. Napahamak si Mang Gusting sa pagsabog ng dinamita. E. Nagkasakit siya. F. Ayaw na niyang pumasok. Bilang 1, nais ni Mang Gusting na kumita ng malaki sa pangingisda. Napagpasyahan niyang gumamit ng dinamita. Bilang 2, subsob sa trabaho si Ginoong Ramos. Nagpapalipas pa siya ng gutom. Gabi na rin siyang umuwi galing trabaho. Kinabukasan, nanghihina ang katawan niya. Bilang 3, may proyekto ang barangay ukol sa paligsahan sa kalinisan ng bakuran. Lumahok sina Aling Pina. Pinakamalinis ang kanilang bakuran. Bukod pa rito, ito ay may naggagandahang mga halaman. Maraming humanga sa kanilang bakuran. Bilang 4,
Nag-isip ng hanap buhay si Ginang Marshall na maaari niyang gawin sa bahay upang makatulong sa kanyang asawa. Nakautang siya ng maliit na puhunan upang makapagpatayo ng tindahan. Ang kanyang mga kapitbahay ay naging suki niya sa kanyang maliit na negosyo. Bilang 5, itinanim ni Carla ang mga binhi ng patola na ibinigay ng kanyang kapitbahay. Inalagaan niya ito na mulaklak at nagkabunga ito. Ipinagbili niya ang mga inaning bunga sa kanilang kapitbahay. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, D. Bilang 2, E. Bilang 3, C. Bilang 4, B. Bilang 5, A. Mahusay! Karagdagang gawain. Balikan ng kwentong Ang Mahal Kong Lolo at Lola sa pahina bilang 8. Bigyan ito ng ibang wakas. Tayahin ang nabuong wakas sa sumusunod na pamantayan. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!